Welcome back po mga Lods sa part 2 po natin ngayon. So ito po sa harapan, nakahanap na po tayo ng high power relay. Dati po, ang ginawa natin ETS, itong maliit na 10 ampere. Ngayon po, ito na naman po ang gagawin natin ETS sa power relay natin. Itong dalawa po, magkapareho po ito. Naka 12 volts po ang coil na supply at saka ito rin. Ang nagbago lang dito sa dalawa, yung location sa paglalagay po sa normally closed at saka sa normally open. So, kukunin natin. So, may terminal po siya. Ang terminal po, naka 8 leads out pa rin ito. Kapareho po itong dalawa. So, ang rated, makikita muna natin dito. Makikita ba? Naka 80 ampere. So, dito po nakalagay ang 80 ampere. So, 250 volts. At saka ang coil po dito ay naka DC 12 volts. Ayan, makikita ba? Kasi meron itong 24 volts at meron ng 220. So, gamit natin 12 volt system at ang gamit natin. So, ang lalagyan po dito, makikita mo ang mga terminal. Nandito po ang mga terminal. So, ang mangyari dito, kailangan buksan mo itong takip para ma-screw mo ang mga location dito. So, bago po natin ito bubuksan, ang design po sa DIN-rail sa mga ganitong klase na high power relay, mayroon po siya sa likod dito na lalagyan po sa DIN-rail. So, may spring na plastic po siya dito. So, para makita naman po mga Lods kung ano yung DIN-rail. Para ang gagawin po natin dito, kapag gusto mong ikabit po ito, kasi nakadesign din po ito sa mga MCB type. So, paano ba sa ilalagay sa DIN-rail? So, dito po, may spring po siya sa likod na kung gusto mong tanggalin, hahatakin mo lang itong plastic. Tapos, ipapakagat mo lang siya dito. Yan. Yan. Tapos, i-push mo lang. Yan. So, yan, nakakabit na. So, hindi na matanggal. Makita mo sa likod. Yan, naka-clip siya at saka dito sa baba. So, ganun rin po ang ganitong klase na power relay. Pwede mo rin ilagay sa DIN-rail. So, push mo lang. So, ayan po. So, kung gusto mong ilagay po ito sa DIN-rail na para makadikit po, screwan mo siya dito. So, yun po ang design. Pero yung design dito, pwede rin na hindi ka gumamit ng DIN-rail. Tapos kung gusto mong tanggalin po ito, hahatakin mo po ito sa taas. Dito, hatakin mo lang. Hatakin. Yan, tanggal. Ganun din itong isa. Sa baba, hatakin mo ito. Para matanggal. Yan. O, yan, tanggal. So, meron po siyang screw na para matanggal po itong takip natin. So, kung tutunin natin. Matanggalin natin gamit ng screw. Ito. Tapos, pag mabuksan na natin ito, ayan po mga Lods, ito po yung takip. So, ang high power relay natin, makikita mo po ang mga screw na lalagyan. So, para mas lalo pong masundan kaagad, mayroon po tayong ginawa na diagram po dito. Ito po yung diagram. So, ito po ang diagram sa high power relay. So, kapag ilalagay ko po dito ang diagram natin, yan, makikita mo. So, yan po mga Lods. Kapag nakita mo dito yung NC ditong nakalagay, yun po ang normally close. So, ang normally close po mga Lods, ito at saka ito. Kaya kung ibalik mo yung takip dito, kasi hindi mo ma-screw ito pag hindi mo ito tatanggalin. Kailangan tanggalin ang takip. So, habang nakaganyan po siya, ganyan. Yung dalawang screw po dito, yun po ay normally closed. Yan, makikita. Tapos sa tagiliran po dito, dalawang tagiliran, normally, ganun muna natin. Normally open po dito, at saka normally open po rin dito. Dalawa po sila. Tapos dalawa ang linya po sa coil dito. So ang coil po dito, wala akong nakalagay na negative, positive. Kaya non-polarized po ito. Ibig sabihin po dito, kahit po magkabaliktad ang paglalagay mo sa 12 volts na linya dito, pwede lang. Tapos dito sa taas, so ikutin na lang natin. Dito sa tagiliran, makikita mo ang lalagyan sa screw, normally open. Ito naman ang coil. Tapos sa uluhan naman po niya dito, na dalawang linya po, yun ang common. So yan. So ano ba ang mangyari sa function natin dito? So para makita. So ganun pa rin po mga Lodi. Kapag nasupplyan po ito ng 12 volts po dito, kapag wala pang supply po dito na 12 volts po dito,
yung common sa taas at saka yung baba dito sa inalagay natin na itong NC, naka-normally close. Konektado po ito dito at saka dito sa baba. So, ibig sabihin, ito at saka dito po, konektado yan. Yun ang normally close. Makikita nyo dito, normally close. Ganon din sa kabila, yung common at saka yung normally close. Itong dua, magkasiparate po itong dalawa. Pero sabay po itong mag-contact. So, naka-normally close. Kapag nasupplyan po ito ng 12 volts po dito, o negative, positive dito na 12 volts, itong normally open po dito, mag-normally close. Tapos itong normally close, magiging normally open. So, yun po ang function. Kapareho rin ang function dito sa dati natin na 10 ampere na power relay. So, ganun lang po kasimple mga lods. So, subukan natin siyang ipapunction. Pero bago natin yun ipunction, gagamit tayo ng multitester para makita nyo mga kalods. So, medyo hatakin natin ito pababa para makita. Yan. So, ang sabi natin, setting natin sa tester is nasa, makita mo tester natin, times 10 na tayo mga lods. So, para makita sa mga basic na ka-DIY natin. So, testing na natin yung tester natin. So, ayan. So, ang sabi natin, naka-normally close at saka dito sa common. Kapag ilalagay mo ang tester dito at ilalagay mo siya dito sa normally close, magkuklose po talaga ang tester yan. Makikita ba doon? Nagkuklose. Yan. Dito naman sa baba na normally open, open po siya. Yan, may open. Kapag nasupplyan po ito, magkukontak itong normally open. Tapos ito, mag-normally open itong normally close. So, tingnan mo natin sa kabila. So, ganun rin ito, naka-close. Yan, pumalo. Tapos ito ang normally open. So, wala. Kaya, sa madaling salita, so example natin, kung ito yung common natin, tapos ito yung normally close, kapag nasupplyan po ito, papalo itong high power relay natin. Subukan natin. So, ayan yan po mangyari. Kapag meron ng supply. Tapos, dito sa baba naman, itong normally open, ipupus natin to. Pag nasupplyan, magiging close. So, ayan po. Sabay itong dalawa, pero magkahiwalay po itong dalawa. Sa line 1 at line 2 na kung gagamitin mo. So, ang gagawin natin mga lods, susubukan natin supplyan. So, ang supply na gagamitin natin dito is 12 volts po mga lods. So, medyo lagay ko dito. 12 volts po ang supply. So, for a moment, ito munang regulated ang gagamitin natin. Ito. 12 volts po ito. So, ang 12 volts po natin, ilalagay natin dito ang, so, dito muna natin unahin para makita natin na itong power supply, wala akong polarity kahit mabaliktad. So, ang gagawin natin, ilalagay natin ng coil para sa supply para makita natin kung paano siya magfunction. So, ang ganito na klase ng mga high power relay, kailangan po gumamit po tayo ng ganitong klaseng may terminal lag para mas maganda po ang tapping. So, unahin natin ang supply para makita natin. So, dahil sa wala akong polarization po siya, kahit mabaliktad po ang wire. Tapos, ilalagay natin dito ang supply sa 12 volts. So, kahit po magbaliktad kasi wala ko siya polarity nga nakalagay. So, susundin na lang natin yung color dito sa wire natin. Positive yung pula, negative yung itim. So, ayan po. So, para makita po ito na nagpapangsyon siya sa normally close at normally open, ilalagay natin yung tester natin dito mga kalods. So, ilalagay ko ang test lead dito sa common at saka dito sa NC dito nakalagay, normally close. So, kung makikita mo ang tester, medyo para makita. So, yan po. Pumalaw siya. Ngayon, i-switch on natin dito i-switch on natin itong supply natin para makita natin. So, ayan po, makikita mo. Nag-open po siya kasi nag-supply na tayo sa 12 volts po dito. Tapos itong normally open po dito, magiging normally close po ito mga lods. So, ilalagay natin tester dito. Saka tester natin. So, ayan po, nag-normally close na po siya. So, ganun rin sa kabila. Sabay itong dalawa. Yung sa kabila rin na linya dito, ganun rin. So, 12 volts. Pero yung design dito sa taas, pwede sa 250 volts, 230 volts po ang design dito sa taas. So, ngayon, para makita po na magta-transfer switch,
At dahil gagamitin po natin ito sa solar power natin na gawing ETS, so for basic na lang para makita po mga loads, DIO po ito. So distribution utility natin sa Meralco, ipagbalagay natin. Ito yung DIO natin. So dito nakalagay ang breaker sa normally closed sa Meralco. Tapos dito naman po sa normally open natin, dito po nakalagay ang solar. So ilalagay ko na lang dito ang linya natin para mas masundan sa mga kaludi natin. Yan. Tapping siya dito. Yan. So, itong normally open, diyan natin itatapping ang solar natin, mga loads. Yan, solar. Tapos, dito sa taas, yung makikita mo na common, dito po nakalagay ang load. So, ang load po dito, yun po ang distribution natin sa lighting at saka sa ilaw, yung load sa taas. Tapos, itong coil po, kung ilalagay na natin ito sa solar natin, doon po ito nakasupply sa LBD natin. So, ilalagay ko ang linya dito. Yan. Okay. So, ang linya po dito, nakatapping yan sa 12 volts. Yan. So, para mas masundan po sa mga kaludi natin. So, ang DIO, makikita naman, ang DIO po, ito yung circuit breaker sa Meralco. Tapos, ang solar natin sa normally open, ang solar natin ha, nakatapping. So, yun. Tapos, ito po, ipakita ko lang sa inyo na yung high power relay natin. So, kailangan mayroong terminal lag na gagamitin ng ganito para mas maganda po ang pagtapping. So, ang paglalagay po dito sa terminal lag natin, tamang-tama po kasi ang plier na ginamit natin, yan, meron tayong crimping po dito. So, dito lang natin ilalagay. Yan. Crimping tayo. Yan, makita ba? Okay. So, pag na-crimping na po, yan na po ang maging resulta po, mga kalods. So, kaya itong ply natin, useful po talaga kasi may stripper at saka may crimping pong dito sa center. So, ngayon, ang gagawin natin, mga lods, uunahin natin ang solar. Ipagpalagay natin na ang solar, wiringan natin na gagawin natin ETS, ang high power relay. So, ang solar po, madali mong ma-recognize kung saan ang solar na galing po itong solar natin. Ito po ay galing sa power inverter sa output, sa 220 volts. So, ito yun ang main breaker mo sa solar. So, ang solar po, nakatapping po ang solar natin sa normally open po, nakatapping. Nakalimutan ko pala, ito pala ang high power relay natin, mga lods. May dalawa pong butas po siya dito na pwede nating i-screw. So, kahit hindi ka gumamit ng dinril sa ilalim, pwede lang na i-screw mo lang siya dito sa butas. May butas po siya dito. So, yan po, mga lods. So, hindi na gumalaw, may screw na. So, uunahin natin dito ngayon ang normally open na connection sa solar. So, makikita naman. Dito po, nakalocate sa tagiliran. Normally open. So, nakakonect siya dito siya nakakonect, mga lods. So, ang next natin po, mga lods, yan. Natapping na natin. So, okay na po ang sa solar sa normally open. Solar, tapos sa DIO tayo. So, ang DIO po natin, nakakonektado po siya sa normally close. So, yung normally close dito sa baba, ito yung dalawa na normally close. So, ito yung para sa DIO na supply sa Meralco natin. Tapos, dito siya nakakonect sa DIO. So, yan po, natapping na natin. Next natin, yung isa. Tapos, dito sa breaker natin. So, ang next natin, tapos na tayo sa normally open na connection at tapos na rin tayo sa DIO. Ang common natin, yan po ang distribution line para sa ilaw o sa outlet. For demo purpose natin, lalagyan lang natin ng yung outlet lang ilalagay natin, mga lods. Pakita ko sa inyo ang outlet natin. Ito yung outlet. So, ang outlet po, dito nakatap sa common, dito sa taas. Dito sa taas sa power relay natin. Yan po ang distribution line natin sa load. So, yan po mga loads, natapping na natin. So, siyempre, kailangan natin ng supply dito sa baba. So, ipagpalagay na lang natin na mayroon tayong linya dito sa solar.
So yan, natapping na natin. Tapos itong sa kabila na linya naman natin, ito naman ang sa Meralco. So para safety po tayo, naka-on itong dalawang breaker, i-off muna natin. Yan. So ito na po mga lods. Ito ngayon, may supply na po ito. Ipapalagay natin na galing sa solar, galing sa Dio. So ang mangyari po ngayon, ilalagay natin, lagyan natin ng bulb. So, ito yung bulb, makikita ba? Yan ang bulb. So ang mangyari dito ngayon, kapag wala mo ng supply dito sa pumasok na supply sa high power relay natin, naka normally close po ang function dyan. Yan, makikita common at saka yung normally close. Yung dalawa, yung dito. So yung DO natin dito, may supply po ito ngayon sa baba. Naka-reverse tayo. Nasa baba ngayon ang line side, nasa taas ang load side. Pag i-switch on natin itong breaker, iilaw po itong bulb kasi naka normally close tayo sa setting sa DO. So i-switch on natin. So yan po, makita, naka-lighting. So naka-light siya. So ngayon, ang gagawin natin, ipagpalagay lang natin na may supply na pumasok sa high power relay natin. So ano bang mangyayari? So i-switch on natin ito. So switch on natin. Nakalimutan natin, i-switch on ang solar natin. So, i-switch on muna natin ang solar kasi naka-off. Mga loads, on natin. Yan. Tapos, i-switch on natin ang power relay. Ang supply natin sa power relay. So, ano mangyayari? So, ayan po. So, kung titingnan mo, parang walang interruption po na nangyari na nag-transfer. So, ang gamit ron dito ngayon, naka-solar po siya. So, paano natin malaman na nakasular siya? Kasi nakasupply yun ang 12 volts. So, i-off na lang natin ang solar para makita nyo mga loads na ma-off yung bulb yan. So, i-off natin. O, yan. So, yun ang ibig natin sabihin na naka-ETS tayo gamit ang high power relay. Tapos, sabihin natin naka-off na lang para makita natin mag-transfer. I-off natin itong supply sa power relay para bumalik siya sa Dio. Kasi naka-off po ito ngayon. So, i-off natin para bumalik siya dito sa normally close. So, i-off natin. Yan po mga loads. Bumalik po siya sa close. Tapos, i-switch on natin muli. Pero naka-off ang solar. Para makita nyo na hindi siya ilaw kasi naka-off ang solar natin. Yan. Kasi naka-off ang solar natin. So, i-on natin ang solar natin. Yan po mga loads. Tapos, i-off natin para makita natin na wala bang interruption na off yung bulb natin. Off natin dito. So, yan po. Wala. Hindi natin na-detikan na nag-transfer pala siya. Tapos, i-on natin muli yung solar para makita natin kung ano yung epekto. Yan po. So, napakabilis. Parang hindi natin ma-detikan na nag-transfer siya. So, ito yon ang function mga loads. Kung makikita nyo sa diagram natin. So, dito po sa actual nito, ang supply po na nagbibigay supply sa power relay natin, sa high power relay, yung LBD natin mga loads. Kung makikita mo dito sa 12 volts, ang coil pong nakasupply dito, kung ilalagay na ito sa solar power natin na off-grid, ito po ay nakakonektado sa LBD natin. So, lalagyan natin ng LBD, ang diagram, para mas lalo pong masundan sa mga kaludi natin. So, ang LBD natin mga loads, yan po ang low voltage disconnect. So, yun ang pattern sa actual nito. Na kapag nag-low voltage disconnect po ang LBD natin at mawawala po ang supply, babalik po siya dito sa DO. Tapos, kapag naka-reconnect po ang 12 volts dito, babalik po siya sa solar natin. Kasi pag naka-reconnect po ito at masupplyan niya muli dito ang coil natin mga loads. Kaya, yun ang magiging ETS natin. So, meron pa tayong ipahabol po sa inyo kung ano ba yung mga advantage dito na design sa power relay natin. Ipapakita ko muna po sa inyo ang tinatawag natin na ETS. So, ano yung mga advantage po compare dito sa ginagamit natin na high power relay natin? So, ito po, kung solar po ang gamit mo, ito po ang mga advantage na kapag ganyan nga gamit mo sa high power relay na i-compare mo dito sa ETS natin.
So, ipapaliwanag ko po sa inyo mga kalods. So, una po, nakakamura ka sa itiis kung ganito na kasi ang gagamitin mo na high power relay. Kasi ang price po sa high power relay, nasa 300 lang. Compare dito sa itiis, aabot po sa 600 to 700 ang isang itiis na ganito. Pangalawa po mga lods, nakakatipid po sa battery ang ganung klase na high power relay na design. Kasi dito po sa loob, mayroon pong tinatawag na power relay na 220 volts. At saka mayroon ding motor na mechanism para mag-transfer o ikot po ito. Sa madaling salita po mga kalods, hindi po nakakatipid ng battery ang ganitong itiis natin kung gagamit ka kasi sinusuplayan po ito sa power inverter natin. Kasi kung walang 220, hindi ito magpapangsyon po. Kaya mayroon po itong supply sa loob. Kapag nag-transfer po ito sa Dio, bayad ka pa rin dito sa itiis na ito kasi may pangsyon na naman sa power relay para mag-transfer siya dito sa Dio. Tapos yung motor niya, sinusuplayan niya para tumilapon siya doon sa Dio. Compare po diyan sa power relay na gamit natin. Wala pong masusupply, makakato po ang holding coil diyan sa supply na 12 volts kasi babalik lang siya sa normally closed na posisyon. Kaya po mga lods, malaking tipid pag ganun na klase. Pero ito habang ginagamit mo ito sa Dio, nakasupply yun sa power relay sa loob at saka doon sa motor na mechanism. Kaya sa pumalo doon muna sa Dio. Compare doon sa high power relay na discovery natin na design, wala akong supply kapag nag-Dio kasi para lang siyang bumalik sa normally closed na tapping. Tapos nakakat off pa ang coil doon sa loob. Walang nagsusupply kasi balik lang siya sa normally open. Tapos, ang sunod naman natin, ang advantage pa na idagdag natin mga lods, ang maganda po dito, itong ginamit natin na ang rated po niya dito ay naka 63 ampere po siya. Yan, makikita mga lods, 63 ampere. Pero itong ginamit natin, 80 ampere po mga lods. Mas mataas po ang ampacity sa current na ginamit natin dyan. Kaya possible po, abot sa 10 kilowatt po ang kayang gamitin hanggang 15 kilowatt po kapag nasa 80 ang rated sa isang high power relay natin. Tapos ang maganda pa dito mga lods, wala pong interruption na mangyayari kapag ang high power relay ang ginamit mo sa itiis sa solar mo. Kasi kapag ganito kasi ang gagamitin mo na itiis, mayroon po itong interruption o mayroong cut-off delay. Kapag ginamit ka ng TV dito, makakat-off po ang TV mo. Kung gumamit ka ng computer, ganun rin mga lods. Pwedeng ma-restart ang computer mo at saka TV. Pero dito po sa high power relay na gamit natin, yun ang maganda. Hindi niya basta makat off o wala po siyang tinatawag nating interruption. Kaya doon nakaka-advantage po ang high power relay natin. Tapos ang high power relay medyo maliit kaysa dito sa itiis na medyo malaki at mabigat. So mga lods, ang next natin gagawin ngayon, mas maganda. Kung i-actual natin doon sa solar natin, ilalagay natin doon sa solar upgrade natin sa Samdun ang power relay para mas maganda po makita natin yung actual. Ngayon po, ang gagawin natin, itatapping na natin ang high power relay. Papalitan na natin po ang dati natin ampere lang na power relay. So, ang mangyayari po dito, isa-shut off po natin. Yan, nakalagay po, solar. Tapos, Dio. So, yan po, sinabi natin na ang solar galing sa power inverter sa output sa 220. Tapos, ang Dio natin, yun ang galing na ipapalagay natin sa Meralco. So, i-shut off natin itong dalawa. Kasi magwa-wiring po tayo, papalitan natin. So, yan po, naka-off na po ngayon. So, wala na pong supply dito sa taas. So, pwede na natin yung tatanggalin. I-off muna natin kasi mayroon pang LBD nakasupply. Ito yung supply natin sa LBD. Yan, naka-off. Tapos, siyempre, tatanggalin natin ito kasi matatamaan po ang LBD dito. So, kulay puti ang sa solar na ilagay natin. Tapos, dito sa Dio. Tanggalin natin. So, naka-reverse po ang design natin dito. Nasa ilalim po ang line side. Sa taas ang load side. So, tatanggalin na natin. Dito sa taas ang load side naman sa distribution. Yan. High power relay. So, dito ilagay mga loads. Yung high power relay. So, yung makikita po na wire yan po sa supply sa 12 volts. Hindi ko na lang tinanggal.
Yan. So, dito na lang siguro mas maganda. Ganon. Tapos, lagay natin yung screw. So, next natin ngayon po mga lods. Dio muna ang uunahin natin. Normally, close. Ito, normally close po ito. Nakatap sa Dio. So, nakalagay po Dio. Diyan natin ilagay. Okay. So, yung isa lang naman. So, yan. Natapin na natin ang sa Dio. So, next natin, sa na tayo, solar. Itong solar. Sa normally open, yung dalawang linya. So, dito at saka dito. Yan. Okay. So, yan. So, isa na lang. Okay. Yan. Natapin na natin, mga lods. So, ang next na natin, yung LBD natin. So, next na natin, wiringan natin. Ang LBD po, mga lods, ito yung input. Ito yung output. So, ang input po, ang supply po dito, galing po sa battery. Kung 12 volts po ang ginagamit mo, 12 volts rin ang lalabas sa output. Kung 24 volts gamit mo, 24 volts din. So, 12 volts tayo. Dito natin ilalagay ang supply sa battery. So, ito yung battery. Dito yan sa output, nakalagay. Nakaganon. Tapos, siguro unahin natin itong isa. Yung sa load na naman tayo, unahin muna natin yung load. Yan. So, ito yung mag-supply po sa ilaw at saka outlet natin. So, dito ko na lang ilagay sa baba. Yan. Tapos, i-connect natin itong supply sa LBD. So, galing to sa output. So, mamaya na yung dito sa input. So, mga loads, pwede na natin takpan para mas malinis tingnan. Takpan muna natin kasi natapin na natin lahat. Yan. Takip natin. Yan. May takip na. Dito tayo sa taas muna. Itong battery natin sa supply. Sa power relay natin. Dito, lagyan natin yung supply. Mga loads. So, supply natin kanina, ito yung para sa LBD supply natin. So, ito na po ang supply sa LBD. So, nataping na natin mga loads. So, next natin, ito po yung para sa load natin. So, temporary muna natin gagawin. Itataping muna natin siya dito. So, kahit babaliktad po ito. Kasi ito yung distribution line natin sa ilaw at saka sa outlet. So, yan po mga lods, tapos na. So, una natin ang Dio para maka-supply na tayo kasi madilim. Tapos, wag muna natin switch on itong Dio natin o yung para sa LBD. So, Dio. So, yan po, bumalik na po dito sa mga lighting. Tapos, i-switch on natin ang solar. Yan, solar. So, sa solar natin, so, i-switch on ba na natin itong supply para sa LBD natin. So, yung supply natin, naka 12.2 na lang mga lods. Wala na, mahina na po ang yung butahe dito ngayon, o yung battery natin. Kasi nagamit na natin ng maigi. So, pwede natin siya i-transfer kung gusto natin. Babaan natin ito. 12.0. So, pwede natin siyang i-setting sa 12.0 pababa. Ang mangyari po ngayon dito mga lods, naka-Dio po ito. Kasi makikita naman ang indicator sa taas. Hindi siya umilaw. Naka-Dio po ang gamit ngayon. Tapos, kung makikita mo sa 16-1 digital meter natin, naka-0 po mga lods. Kasi Dio gamit ngayon. Kasi hindi po nakakontak. So, para magamit natin ito, ang low voltage disconnect natin is 12. Ibaba na lang natin para magamit natin. So, gagawin natin, ibababa na lang natin ito. Yan, ibababa. O yan, nagkontak po. Solar gamit natin ngayon dyan. So, ang gamit sa solar, makikita lang, nasa 14 watts lang po, ginamit natin. For demo purpose kasi natin. So, naka 12.1 ang battery natin. So, yan po. Ito ngayon mga kaludi. Okay na po ito. Tapos, kapag i-off natin dito sa LBD natin, kasi pwede nating i-manual na i-Dio natin, wala ko tayong gagawin kasi i-off lang natin para bumalik siya. At makita naman ang indicator na mawawala po mga lods. So, i-off natin. Kasi nilagyan natin ng breaker, switching. So, yan po, Dio po ngayon yan. Tapos, wala. Balik po siya dito sa makikita dito, wala nang wattage na gumagamit. So, ganun na po, kasimple po ang diagram natin. Tapos, switch on natin ito muli. So, yan, makakonect siya kasi ang reconnect natin, pinakababa, 0.1. Yun. At least, makikita nyo dito na pwede na po. Pangsyonan at saka 14 watts na gamit natin sa solar. So, yan po mga kaludi. Tapos na po. Ito na po ngayon ang ITS natin. Naka high power relay na gamit natin.
Tapos, update ko na lang po kayo sa solar. Sa solar panel na binili natin, yan, makikita nyo sa kabila, para makita, yan po ang sa 200 watts na solar panel. Kasi dito po, hindi na tayo pwedeng magdagdag kasi 400 watts lang po ang LG natin. So, 400 lang po ang pwedeng ilagay dyan sa solar panel. Dito po sa kabila, 600 watts po yan. So, kailangan 600. So, ang nilagay natin dyan, yung 200 watts na Jinko. So, i-update ko na lang po kayo kasi maganda po ang resulta doon. Kasi sa 10 ampere na IMP po na sa rated sa solar panel, nakakuha po tayo ng 9 ampere po doon. So, medyo malapit na sa Jinko na solar. So, i-update ko lang po kayo dyan kung makagawa tayo dyan sa solar update. So, sa ngayon po dito mga kalods, ayan, makikita naman na binago na natin ang power natin dito sa high power relay na tayo. Ito na po ang ginamit natin. So, hindi na yung ETS na ginamit natin. Kasi nakakatipid po tayo dito. Sa based on experience natin, maganda. Tapos, safety na po tayo ngayon. Kasi nasa 80 ampere na po ang gamit natin. So, sa mga kalodi natin, kung may gusto po kayong itanong o nalilito po kayo dito sa ginawa natin, paki-comment po sa baba po mga lods.